Kakayanin mo bang pumasok sa isang lumang classroom na may kasaysayang hindi na binabanggit ng mga guro? At kakayanin mo bang malaman na may pangalang nakaukit sa mesa mo na hindi mo maalalang ikaw ang nagsulat? Hello everyone! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa episode na ito, isang first-year college student ang nagbahagi ng karanasang nagsimula sa simpleng paglipat ng classroom hanggang sa unti-unting maramdaman niyang may presensyang ayaw nang maiwanan mag-isa. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Shaina Jane. At nangyari itong karanasan kong ito noong ako'y first year college pa lamang. Galing po ako sa probinsya at unang beses kong tumira sa Maynila para mag-aral. Scholar ako kaya hindi pwedeng bumagsak. Yung school ko ay isang lumang universidad na kilala sa disiplina at mataas na standards. Dahil tipid, sa loob mismo ng campus ang dorm ko. Noong una, masaya pa. Bagong environment, bagong kaibigan, pero napansin ko agad na may isang gusali sa likod ng main building na bihira naming puntahan. Luma iyon, may bakbak na pintura at kadalasang sarado ang ilaw. Sabi ng mga upperclassmen, dati raw iyong lumang laboratory at storage na lang ngayon. Doon nagsimula ang lahat. May subject akong chemistry na ginaganap sa bagong laboratory sa kabilang wing. Pero isang linggo bago ang midterms, inannounce ng prof namin na lilipat daw muna kami sa old lab dahil may inaayos sa main building. Kinabahan ako kahit wala namang dahilan. Unang pasok pa lang namin doon, parang iba ang hangin. Amoy luma, parang pinaghalong alikabok at kemikal. Yung mga upuan, kahoy pa, at may mga kabinet na may kandado. May mga lumang pangalan pa ng estudyante na nakaukit sa mesa. Habang nagle-lecture ang prof, napansin kong may isa pang upuan sa pinakadulo na may nakapatong na lumang notebook. Akala ko may late na classmate lang, pero nang tawagin ng prof ang attendance, kumpleto kami. "Ma'am, kanino po yung notebook sa likod?" Tanong ko. Napatingin siya sandali. Walang dapat nandoon. Lahat ng gamit sa room na to nakaimbak. Tumihimik ang klase. After ng lecture, naiwan ako sandali para maghanap ng nahulog kong ballpen. Pagtingin ko sa likod, wala na ang notebook. Akala ko guni-guni ko lang. Kinagabihan sa dorm na naginip ako. Nasa loob ako ng lumang laboratory. Madilim. May ilaw lang sa ibabaw ng isang mesa at may babaeng nakauniforme na luma, parang style pa noong early 2000s. Nakatalikod siya. Sinabi niyang, "Hindi mo dapat kinuha." Nagising akong pawis na pawis. Kinabukasan, may announcement sa bulletin board. May estudyanteng nag-collapse sa old lab noong 2008 dahil sa chemical exposure. Hindi raw agad napansin dahil mag-isa lang siya noon sa room. Namatay siya bago pa madala sa ospital. Napalunok ako. Sumunod na linggo, habang nag-e-exam kami sa parehong room, may narinig akong mahina na pag-scratch sa ilalim ng mesa ko. Parang may kuko na kumakalabit sa kahoy. Hindi ako makakilos. Unti-unti kong sinilip ang ilalim ng mesa. May nakasulat doon na pangalan, Leah M. 2008. At may bago pang marka sa ilalim, parang bagong ukit, Shaina. Hindi ko maalala kung kailan ko nasulat iyon. Tumayo ako bigla, dahilan para mapatingin ang buong klase. Tinanong ako ng prof kung okay lang ako. Tumanggo lang ako, pero naninginig ang kamay ko. Pagkatapos ng exam, nagtanong ako sa librarian tungkol sa insidente noong 2008.
Ayaw niya sanang magkwento pero nabanggit niyang si Leah ay first year din, scholar at madalas mag-isa sa laboratory para mag-advanced study. May nagsasabi raw na hindi aksidente, bulong niya. May nagkulong daw sa kanya bilang prank, hindi raw napatunayan. Simula noon, palagi kong nararamdaman na may nakatingin sa akin tuwing nasa old lab ako. Minsan, habang nagsusulat ako, may lilitaw na dagdag na linya sa papel ko. Ibang sulat kamay. Samahan mo ako. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hanggang isang gabi, napilitan akong magstay sa campus para tapusin ang project. Bandang 7 p.m., dumaan ako sa hallway papuntang dorm. Wala nang tao. Ilaw lang sa dulo ang bukas. Napadaan ako sa tapat ng old laboratory. Bukas ang pinto. Sigurado akong isinara iyon ng guard kanina. Parang may humihila sa akin papasok. Pagpasok ko, malamig ang hangin. Mas malamig kaysa sa labas. Sa gitna ng silid, may nakabukas na ilaw sa isang mesa. At naroon ang lumang notebook. Nakabukas sa pahina na may pangalan ko. Shaina Jane M. Present. Parang attendance sheet. Narinig ko ang pag-lock ng pinto sa likod ko. Paglingon ko, sarado na. Narinig ko ang mahinang boses sa likod ko. Ngayon, hindi na ako mag-isa. Hindi ko alam paano ako nakalabas. Ang naaalala ko na lang ay nagising ako sa klinik ng school kinabukasan. Sabi ng guard, nakita raw nila akong nakaupo sa labas ng old lab, tulala pasado 2:00 na ng umaga. Simula noon, inilipat na ulit ang klase namin sa bagong building. Hindi na ginagamit ang old lab. Pero minsan, kapag dumadaan ako roon, may nakikita akong ilaw sa loob kahit sarado ang pinto. At sa bulletin board ng department, may listahan ng scholars bawat taon. Noong tinignan ko ang listahan para sa batch namin, may 2 pangalan sa ilalim ng first year chemistry. Isa ang akin, at ang isa, Leah M. Kahit matagal na siyang wala.